Ang pagkahari ni Jesus ay hindi nakadepende sa pagtanggap natin sa Kanya. Tayo ang nakadepende sa Kanya. Kung hindi tayo magpapailalim sa Kanyang paghahari, tayo naman ang mawawalan at hindi siya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Tugon ni Pilato, "Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian." "Kung ganoon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay kingship. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Linggo ng Kristong Hari. At ang Christ the King Sunday, ito ay hudyat ng pagtatapos at pag-uumpisa. Pagtatapos ng taong ito ng liturhiya at pag-uumpisa ng panibagong taon dahil sa susunod na linggo ay bagong taon na sa ating liturhiya at yan ay nag-uumpisa sa panahon ng Adbyento. Kaya sa susunod na linggo ay unang linggo na ng Adbyento, ang paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. At ngayong linggong ito, Christ the King Sunday, Christ the King of the Universe, pinapaalala sa atin ng ating liturgy, ng ating mga pagbasa. Kung kayo ay nagsimba na o magsisimba pa lang ngayong linggong ito, maririnig natin na si Jesus ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Siya yung hantungan ng lahat. Mga kapatid, napakahalaga na ito yung ating maunawaan that as we celebrate the Sunday of Christ the King, na ang Diyos ang hantungan ng lahat. Siya yung umpisa, siya yung simula, at siya ang hantungan. Sana doon tayo humantong. Sana humantong tayo sa Diyos. Kapag hindi tayo sa Diyos hahantong, ito ay ikapapahamak natin. Kaya nga ngayong linggong ito, narinig natin yung pagtatanong ni Pilato kay Jesus kung si Jesus ay hari. Katulad ng ina-accuse sa kanya na siya ay dinedeklara o itinuturing niya ang sarili niyang hari. Of course, iba ang pagtingin ni Pilato, iba ang pagtingin ng mga taong nagsuplong sa kanya ng tungkol sa pagiging hari. Dahil ang pagtingin nila is like a political king. Pero sinasabi ni Jesus sa ating gospel ngayon na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Ang kanyang kaharian ay nasa sa puso ng bawat tao. Kaya nga, iba yung pagiging hari ng Panginoon because it is beyond territory. Dahil ang paghahari ng Diyos ay nagaganap, nangyayari sa kalooban ng bawat tao, sa puso ng tao. Kasi yung nakikita nating paghahari in the political sense, makikita natin there is oppression, there is abuse of power, no? Ito yung domination. Kaya nga iba, hindi ganito ang konsepto ng paghahari ni Jesus. Kaya nga kung si Jesus ay hari, ang kanyang kaharian ay nasa ating puso, ang ating buhay, ang ating kalooban, ang ating pagkatao. At ang bawat kaharian ay mayroong batas na sinusunod. Kaya nga ibinigay ni Jesus sa atin ang dalawang napakahalagang batas na kung gusto mong pagharian ng Diyos, kung gusto mong pagharian ni Jesus, kinakailangan sumunod tayo sa mga batas na ito. At ang batas na ito ay ang pag-ibig sa Diyos
at pag-ibig sa kapwa. Ang lahat na gustong gawing hari si Jesus ng kanyang buhay ay kinakailangang sumunod sa panuntunan sa batas na ito ng hari. Ang batas ng kaharian ay batas ng pag-ibig. Kaya nga magandang tingnan natin yung ating mga sarili. Pinaghaharian na ba tayo ng Diyos? Itinuturing mo bang si Jesus ang hari ng buhay mo? Dahil kung hindi tayo nagmamahal, hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, at the end of our days, tayo ay huhusgahan sa pagmamahal, sa pag-ibig, kung gaano ba natin minahal ang Diyos at kung gaano tayo nagmahal ng kapwa. Kaya sana ito yung maging buhay na panuntunan natin. Mula dito hanggang doon sa katapusan, sa simula hanggang sa wakas, sana tayo nagmamahal. At makikita natin na kung mayroong talagang tunay na nagmamahal, mula umpisa hanggang wakas, yan ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang umpisa, siya ang wakas. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni Jesus mula umpisa hanggang wakas. Marami man magbago, magmaliw man tayo, magkamali, magkasala, madapa, tumayo, hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang trono ng ating hari ay makikita natin sa bundok ng Kalbaryo. Si Jesus na nakabayubay sa krus, ang pinaka magandang larawan ng hari natin. Habang siya nakabayubay sa krus, nagapi ng ating hari ang kamatayan. Sa kanyang pagkabayubay sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, nagapi ng hari natin ang kasalanan. It is the passion, death, and resurrection of Jesus na siyang nagpagiging tagumpay natin sa kasalanan at sa kamatayan. Tagumpay ang hari natin. Tagumpay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nakadepende sa atin kung tayo'y mamahalin o hindi ng Diyos. Hindi nakadepende sa atin ang pagiging hari ni Jesus. Siya'y hari, siya'y nagmamahal, siya ang pag-ibig, tanggapin man natin o hindi ang kanyang pagmamahal. Magpailalim man tayo sa kanyang paghahari o hindi, siya'y hari. Siya'y pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, ngayong linggo ng Kristong Hari, sana tulad ng hari natin na hindi nakaupo sa napakagarang trono, kagaya ng ating nakikita. Sana makita natin na ang pagkahari ni Jesus ay nakita natin sa krus. It's the humility and the self-sacrifice of Jesus on the cross. That's the image of our King. At tayo rin, kung gusto nating maging katulad o matularan at sumunod kay Jesus, tayo rin pwedeng maging hari. Hari na hindi naghahari-harian, naggagaling-galingan, nagtatapang-tapangan, kundi hari na may kababaang loob, nagsasakripisyo, at naglilingkod sa kapwa. Mga kapatid, tingnan natin si Jesus. Tingnan natin siya na may kababaang loob. Siya na nakabayubay sa krus, nag-alay ng buhay upang tayo ay mabuhay. Yan ang hari. Hindi kumikitil ng buhay, kundi nagbibigay buhay. Hindi nang aabuso ng tungkulin, kundi naglilingkod sa lahat. Sana ipagdasal natin ang lahat ng ating mga leader, sa gobyerno man o sa simbahan, o sa bawat samahan at sa bawat pamilya. Tumingin kay Jesus bilang hari, bilang modelo ng tunay na paglilingkod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami at ituro mo sa amin ang tunay na diwa ng pagiging hari, ng paglilingkod, ng pagmamahal sa kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.